Isa ako sa nabautismohan ng Gawa 2:38 ng Jesus Miracle Crusade. Pero sa katigasan ng ulo ng asawa ko, lagi niyang nilalait yung relihiyon ko. Lagi niyang sinasabi na mabuti pa daw yung pari kasi malalim ang pinag-aralan. Mabuti pa daw yung madre kasi may kinalaman sa Biblia yung tapos lagi niya nilalait ang Biblia, lagi niyang sinasabihang gawa lang daw ng tao yung Bible. Tapos sabi ko, huwag ka naman ganyan, yung anak ko ilang beses nang gumaling. Nakita ko talaga yung mga milagrong hindi ko pa nakikita. Tapos ako mismo gumaling ako mismo. Yung dati ko kasi asawa, lagi niya nilalait ang Biblia. Sa halos 10 taon kami laging Biblia at relihiyon ang pinag-uugatan ng aming pag-aaway. Nakakapagod. Tapos pinili kong lumayo ako sa kanya. Nung lumalaki na yung mga bata, lumalayo ako kasi hindi ko kaya yung power niya. Yung tinuro sa atin ng mahal na Panginoon na magpakumbaba, lagi siyang nag-aapoy. Parang hindi ko siya kaya talaga. Pag nagkakasakit yung bata, lagi siyang nakikinig dun sa mga kapitbahay kung ano mga sinasabi. Unbeliever yun. Lahat na sinasabing negative doon, masasagap niya. Tapos pag uwi niya, lagi siyang may dalang balitang nakakasindak. Tapos ako naman kasi, nagpa-practice ako ng pagka-righteous ba. Nag-iipon ako ng pera para ibibigay ko sa church. Kasi parang, yun talaga yung may first love ka sa Panginoon. First love mo sa simbahan, ay gagawin mo ang lahat. Kahit magpaalipin ka doon. Basta masaya yung kaluluwa mo, kalooban mo. Lahat ng pinagmamayabang mo about sa inyong church, about sa inyong kaluwalhatian na Panginoon. Kasi first love, na-inlove ka sa Panginoon. Kaya yung lahat na lang gagawin mo. Pero yung asawa ko dati, ayaw niyang ganun. Kasi lahat ng mga pastor, itataboy niya yan. Pagka may pumunta sa bahay, sabi niya, relihiyon na naman yan, paalisin mo yan. Kaya pinapaalis ko yung sabi mapalad yung tumanggap ng mga sugo ng Diyos dahil sa kanyang pangalan. Kaya wala akong pinipiling paakyatin ng bayan. Magagalit yan siya. 6 na siguro na preacher yung pinalayas niya. Alis ka. Sa Laguna, pinapaalis din niya. Yung Faith Tabernacle, pinaalis din niya. Yung Baptist, basta bumibisita, paalisin niya. Ako naman kasi nahihiya. Sabi nga, dalahin mo yung asawa mo doon sa simbahan. Sis, baka magbago. Parang sa dahan-dahan na lagi kaming may ganyang kaugnayan, laging nakakairita na. Kaya ako, sabi ko, parang ako yung gustong lumayo kasi nga nabuburo yung ako. Magdasal ka, ikaw lang. Magbabasa ka ng Biblia, may kalaban ka na agad. Tapos naiingayan siya sa mga worship song. Gusto niya mga bold ang nasa cellphone. Gusto niya yun, yung pagsawaan ka, yung gusto niya pigain ka talaga. Kasi gusto pa niya. Hindi pa siya nagsasawa. Parang gusto niya yung buhay niya, ganun. Yung lagi kang nakahubad sa kanyang harapan, parang namanyak siya doon. Tapos ikaw naman, nagpa-practice kang mag-righteous. Magpa-practice kang magpalda kasi nga galing ka dun sa sanlibutan na hindi mo alam kung ano. So, ang nangyari doon, paglayo ko, dahil sa mga bata, nagkabalikan kami. Tiniis ko uli siya dahil ayaw niyang magbahay, ayaw niyang magkaroon ng sariling bahay ba? Ayaw na magkaroon ng alagang baboy.
ayaw niyang may tindahan, ayaw niya yung gusto niya makaano lang siya sa sugal. Basta may income siyang 200 per day, okay na yun, masaya na siya doon, wala nang madagdag nung mga diskarte dyan sa buhay, wala na yan. Kasi tayo naman kasi nagbabudget, tayo ang nakakaalam, nagtitiis ako, tinitiis ko kasi alang-alang sa Panginoon. Pero nung nagkabalikan kami after 12 years ng aming pagsasama, tapos sumiwalay ako, tapos nagkabalikan kami, nagtataka ako kung bakit laging umiiyak mag-isa, parang gusto niyang magbigti, tapos pag ayaw pagbigyan, marami siyang sinasabi, tapos marami siyang naririnig ng mga cellphone chat, mga text, magpagbintangan ako palagi, parang laging nagmamaalam sa cellphone, tapos sabi ko, ano ba nangyari na hindi naranasan ko yung humahagulgol habang tumatakbo, dahil lang gigigil ako, gusto ko siyang patayin kasi nakakainis, kasi lagi siyang nagbibigay ng babala, nagbibigay ng sabi, patawarin mo ako ng aking mga kasalanan, kung ano ba yung kasalanan ko sa'yo, patawarin mo ako sa kapintasan ko. Tapos busy ka sa lahat ng ginagawa mo, wala kang panahon na magdrama, no? Kaya ang dami-daming gagawin sa bahay, balik-balik, may bata pa, sunduin mo pa sa school, tapos yun, sabi, mamaya magre-ring yung cellphone, sabi ko, at saka madaling araw, namamaalam, sabi ko, basaya na raw ako kasi mamawala na siya. Sabi ko, ano nangyari sa'yo nga? Ayaw niya magsabi. Tumawag yung mama niya, umiiyak siya. Sabi ko, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya, but ganyan siya. Tapos bigla siyang naglalakad sa ulan. Tapos pag nabasa siya, ayaw niya magbihis. Parang ako ba na tapos pag may kapatid siya, nagpapabibi siya, nagsusumbong siya, nasisiraan ako dun sa kapatid niya. Akala ko inaano ko, wala. Tapos nagbibilang siya ng maraming pira sa harap ng kapatid niya. Akala naman ng kapatid niya, akin lahat yun. 200 lang akin nun. 1.5 yung dala niya, pero 200 lang ang akin, 200 lang ang ibibigay sa akin nun. Akala ng kapatid niya, akin lahat. Tapos magpaparinig yung kapatid niya, ano daw ginagawa ko sa pera dahil ang dami-dami. Wala raw ako napundar. Ako pa yung pinagbibintangan. Ang sabi ko nga, huwag kang ganyan sa harap ng kapatid mo. Huwag mo akong siraan. Alam na alam mo kung ano ang kalagayan ng ating pagsasama. Diyos nga nakakaalam. Tapos lagi niya ako manipis daw yung kilay ko daw, kinikis-kis ko daw, hindi ko binabawasan yan, natural na manipis yan ungguyin ako kasi, parang unggoy ba, na makikita mo yung mga tsuhin ko, mukhang unggoy sila, yung dati yung mga namatay, yun parang ungguyin nga yung mukha ko, tapos walang maganda sa amin, puro mga ungguyin, tapos yan, tapos naniniwala siya na nag-short ako ng maikli. Yun, yung parang tapos sabi ko, tapos naniniwala siya, sabi, umiinom daw ako, lasing daw ako, hangover ako. Nakaka-stress. Ang dami, di na ako matutulungan sa bahay, tapos ganyan pa. Kaya, sabi ko, hindi ko siya madadala sa simbahan, kasi pag dalahin ko siya sa simbahan, lait-laitin niya ang aking preacher. Lait-laitin niya. Ano ba yan? Lahat na binabantayan niya ang mga kilos doon. Tapos pagdating sa bahay, isusumbat niya sa akin yan. Yun ba yung preacher niyo? Parang ako ba, nasasaktan ako. Dami kong nakitang milagro na ginawa ng aming preacher. Pero siya bulag, kasi nga parang inaapi-api niya ako. Sabi nga, pagtawagin ka ng baliw ng kapwa mo lang yung nasa bahay mo lang yung kalaban mo, yan, mapupunta ka na daw sa langit. May puruhan na mabilong ka sa mga apostoles, kasi narinig mo na ang hula na pag
pag hindi ka na hindi ka na makihalo sa kanila, ayaw mo nang may limit na yung jokes mo, may limit na yung panonood mo ng TV, may limit na ang lahat ng bagay sa'yo. Mas gusto mo yung makinig ng mga worship so nabibingihan sila, parang parang baliw ka sa paningin nila, no? Parang na-open yung third eye mo, ikaw yung nakakaalam, sila naman para namang ikaw yung may diferensya. Tapos ganun ang nangyari. Tapos kinulit ko siya, sabi ko, ano ba nangyari sa'yo? Hindi mo lang alam, Flor, mamamatay na ako. Bakit? September 11 na lang ako taman. September 11 na lang daw siya. August siya nagpa-check up. September 11 na lang siya. May isang buwan. May isang buwan, tapos halos hanggang December. Lagi araw-araw siyang nagpapasingit, araw-araw siyang nagpakumbaba. Araw-araw siyang parang may nagpakumbabang boses, parang nauuwihan ako ba, yung dating matapang na parang walang hiya kung magsalita, kahit saan-saan ka pagalitan, kung gusto niya murahin ka kahit saan. Parang narinig ko, sabi ko, umiiyak. Bakit ka umiiyak? Saya-saya ko nga. Sabi nga nan, kaya nga ako nagpabautismo, kaya nga ako dumadalo sa church, kaya nga kita dinadala, kasi sabi ko makita ang Panginoon. Ikaw ba ayaw mo pa nun? Mamamatay ka, mauna ka sa akin, makita mo na si God. Ganyan. Tinatawanan ko daw siya, sabi ko, ako niyan, maglulundag ako sa tuwa kasi may cancer daw siya dito sa ayaw kasi tumigil na manigarilyo tigas ng ulo dito. Tapos sabi ko, ayaw mo pa noon, pumapalakpak ka, sasayaw ka, mag-praise the Lord ka, kasi makikita mo na siya. Isang buwan na lang magkita-kita na kayo. Ako kailan pa kaya ako? Sabi, wala akong cancer, praise the Lord Tapos tuloy mayroon akong throat dito na may sakit yung lalamunan ko dati kasi pinagaling ng Panginoon. Tapos namatay yung right hands ko, pinagaling din ng Panginoon. Sabi ko, paano ako mamatay? Pinagaling niya ako. Ikaw, mamamatay ka na, ay magpuri ka sa Panginoon. Sabi mo, Lord, sabi ko na ako makikita ka, sa isang buwan na lang magkakasabay na tayo. Galit na galit siya sa akin, sabi niya. Wala daw ako pakiramdam na ganun. Paano ko namin yung pasakit na niya? Sabi nga ako, maghiwalay kami kasi hindi ko kaya hindi ko kaya ng ugali talaga niya. Kahit saan-saan sa palengke ka, kung pagalitan ka talaga. Wala siyang hiya na ipahiya ka sa iba kasi proud siyang ginawa niya yun kasi baka palakpakan siya ng kanyang mga kaibigan. Tapos ikaw naman, kawawa ka. Sabi ko, huy, salamat, sabing ganyan. Ay, nagpapasalamat ako, kunin ka ng Panginoon, makapahinga ka na rin. Galit na galit siya sa akin. Tapos, biglang, yun dito, hindi po madali mga kaibigan, mga kapatid na, mga na manonood kong mga subscribers ko na yung ginawa niya sa akin, araw-araw siyang, parang nagpapasingit, nagpakumbaba. Nabinat ako dito, na-stress ako. Na-stress yung mata ko pula yun dito, parang hindi ko alam, parang lumuwag yung silupin ng mata ko ba, retina ng mata ko, lumuwag siya kasi nga nangungonsumisyon ako, wala akong kasamang katulong sa bahay, magtatrabaho, tapos ganun pa ang maririnig mo, puro pakumbaba. Tapos ayun, nakalimutan ko, narinig siguro ng Panginoon yung pagpakumbaba niya, kunwari. Gumaling siya, hindi ko na malayan. After December, nandun pa sa Pasko. September 11 lang taning niya, nakarating siya sa Pasko. 3 buwan yung yung pagsablay niya sa parang ginanon ako palagi. Umiiyak ng hating gabi, hindi ako makatulog. Uy, ano ba yan? Nagwawala, parang asal bata, nagsusumbong sa mga kaibigan niya, mga kapatid niya. Ako na-stress talaga ako sa kanya. Tapos, bigla akong nagulat ng hating gabi, sabi ko, sinungaling yung doktor mo? Sabi, bakit? Buhay ka pa. Dapat, umiri ka na.
Imbis payat na payat siya ngayon, tumaba. Pero ay, hindi na ako makipagbalikan sa kanya talaga. Nadadala ako sa mas maganda, sabik akong, mag-isa. Para maalagaan ko yung sarili ko. Kasi lagi na lang sila inaalagaan, mas lalo silang nagpapabigat. Mas lalo silang tinuturing kang katulong. Tinuturing kang, sila na yung mga hari at reyna mo. Kaya, thank you po sa subscribe. Kwento-kwento lang naman.